Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa katawan ni Yang Jian, bago ang paligid ay tila biglang nagyelo. Ang nakakatakot na aura ay napakalaki kaya nagpanik ang isa. Si Yang Jian ay lubos na lumala nang makita kung paano nagbago ang mga talahanayan at ang mga sundalo ng Hilagang Moana ay maaari lamang kumuha ng defensive na paninindigan. Siya ay umungal, ngayon, ang katotohanan na ang world universe ay mawawasak ay hindi magbabago kahit gaano pakalaki ang suporta na makukuha nito. Isang nakakatakot na puwersa ng langit at lupa mula sa himpapawid sa itaas ni Yang Jian ang kusang nagtagpo sa kanyang harapan bago naghalo sa talim ng tri-point double-edged na espada. Ang 3-point double-edged na espada ay agad na sumikat ng nakakasilaw na liwanag. Alisin ang langit at lupa / Ang mga salitang iyon na malamig na lumabas sa bibig ni Yang Jian, ay agad na nagdulot ng pagbabago sa buong kalangitan habang umaalingaw-ngaw ang mga dagundong ng kulog sa kanyang ulo. Mahigpit na hinawakan ni Yang Jian ang tri-point double-edged na espada habang ang kanyang buong katawan ay nagsimulang kumikinang na parang Diyos. Naging gininto ang aura ang kanyang katawan nang sumugod siya sa dumadagundong na ulap sa kalangitan, na wala sa paningin ng lahat. Hihingal. Napakalakas ng aura. Anong teknik ito? Nasaan na siya? Hindi maipaliwanag ang kaba ng lahat ng maramdaman ang nakakatakot na aura, maging ito man ay si Daryl, Andy, Parker, Bradley Young, o ang iba pang malalakas na mga manlilinang mula sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Marami sa kanila sa lupa ay nakatingin din sa mga ulap sa labis na gulat. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat na may nakakatakot na puwersang dumadagundong sa pagitan ng mga ulap. Ay, ito ba ang ultimate technique ni Emperador Hou Yi? Sa isang gilid ng larangan ng digmaan, hindi napigilan ni Zhurong ang pag-ungol habang ang kanyang malaking figura ay hindi mapigilan ang panginginig. Ang Divine Farmer sa tabi niya ay may madilim na ekspresyon din. Karamihan sa kanila ay hindi nakakita ng ganoong pamamaraan tulad ng ginawa ni Yang Jian. Gayunpaman, si Zhurong at ang Divine Farmer ay nabuhay ng mahabang panahon, kaya hindi ito pamilyar sa kanila. Hindi napigilan ni Daryl nang marinig ang kanilang mga ungol at nagtanong, Brother Zhurong at Senior Divine Farmer, alam mo ba ang diskarteng ito na ginagawa ni Yang Jian? Hindi maiwasang mapasulyap ni Daryl sa ulap nang sabihin niya iyon, habang sobrang kinakabahan. Ito ay dahil nararamdaman ni Daryl ang mga ulap na naglalaman ng isang malaking nakakatakot na puwersa. Napakalakas na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Huminga ng malalim ang Divine Farmer na may mabigat na ekspresyon, at dahang sinabi, si Emperor Hou Yi ay may isang walang katulad na ultimate na teknik mula sa mga araw na iyon na tinatawag na Eliminate Heaven and Earth / Ang Divine Farmer pagkatapos ay huminto sandali, at hindi maitago ang pagkabalisa sa kanyang puso bago nagpatuloy. Ang pinakahuling pamamaraan na ito ay maaaring magpakita ng isang ilusyon ng 1,000 tao. Napakalakas nito na walang katulad nito sa Earth. Tanging si Emperador Hou Yi lang ang nakakaalam tungkol sa ultimate na teknik na ito, pero alam namin na namatay siya kalaunan, pero hindi ko inaasahan na malalaman din ito ni Yang Jian. Ano? Kinilig si Daryl sa narinig at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ginawa ni Yang Jian ang ultimate na teknik ni Emperador Hou Yi. Tama yon. Si Yang Jian ay talagang nag-cast ng Eliminate Heaven and Earth / ni Emperor Hou Yi. Dati, hindi lamang natagpuan ni Yang Jian ang maraming kayamanan na iniwan ni Emperor Hou Yi sa palasyo ng Hilagang Moana noong siya ay binibigkas bilang emperador, ngunit nakatanggap din ng marami sa kanyang pinakahuling mga manual. Isa na rito ang Eliminate Heaven and Earth / Sa totoo lang, hindi kailanman naisip ni Yang Jian na gamitin ang kanyang huling ultimate na teknik sa harap ng napakaraming tao dahil sa kanyang katayuan. Gayunpaman, si Yang Jian ay lumala at wala na siyang pakialam sa araw na yon nang makita ang napakaraming tao na dumarating upang tulungan si Daryl. Natauhan si Daryl sa sumunod na segundo bago sumigaw kina Andy, Bradley Young, at sa iba pa sa himpapawid, bilisan mo, lumayo ka na. Tiyak na nakakatakot ang kapangyarihan nito dahil ito ang ultimate na teknik ni Emperor Hou Yi. Buzz! Buzz! Buzz!
Ang mga tao ay hindi makapag-react sa oras nang marinig ang mga salita ni Daryl nang ang mga gintong beam ay bumagsak mula sa mga ulap sa libo-libo. Muling lumitaw si Yang Jian pagkatapos mawala ang mga sinag. Hindi siya muling nagpakitang mag-isa, ngunit sinamahan siya ng libo-libong Yang Jians. Talagang libo-libong Yang Jian iyon. Isa lamang ang totoo sa libo-libo, habang ang iba ay mga ilusyong gawa mula sa panloob na enerhiya. Gayunpaman, lahat sila ay mukhang totoo, buhay, at naglalabas din ng malakas na aura tulad ni Yang Jian. Hingal. Lahat sila ay hindi maiwasang mapabuntong, hininga nang makita ang sitwasyon, si Daryl man iyon o ang iba pa. Ang kanyang panloob na enerhiya ay maaaring lumikha ng napakaraming kopya ng kanyang sarili. Nakakakilabot. Daryl. Namumula ang mga mata ni Yang Jian sa kanyang mga kopya habang tinitigan niyang mabuti si Daryl. Malamig na umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong lambak, matatapos na ang lahat. Pagkatapos ay itinaas ni Yang Jian ang 3-point na double-edge na espada na may kinang ng lamig habang ang mga nakapalibot na libo-libo ng kanyang mga kopya ay pumutok. Ang kanyang mga doppelganger ay napakabilis na ang buong kalangitan ay tila napunit bago ang libo-libong doppelganger ay tuluyang bumaba sa karamihan. Ang buong lambak ay napuno ng alikabok sa hangin. Dagundong? Dagundong? Ang pagkilos ng napakaraming doppelganger na sumabog sa parehong oras ay lumikha ng isang lubhang nakakatakot na puwersa. Sinira nito ang buong Rift Valley, ginawa itong mga guho. Namatay ang mga nasa radius ng pagkawasak, maging ito man ay mga tao mula sa World Universe, Westrington Army, o maging sa South Cloud Army. Ang mga nakaligtas ay nasugatan din ng husto mula sa aftershock ng pagsabog. Ang mga balahibo sa likod ng lahat ay tumayo nang makita iyon, habang ang kanilang mga isipan ay buzz. Ang buong lugar ay nasa lubos na katahimikan, habang ang lahat ay tumingin sa mid-air na si Yang Jian sa matinding pagkabigla at ganap na pagkalito. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan ni Yang Jian. Isang galaw lang ang kinailangan para pumatay ng mahigit 10,000 katao. Paano nila ipagpapatuloy ang laban? Chinang na! Nanginginig ang magkabilang kamay ni Daryl nang makita ang kapangyarihan Yang Jian na eliminate heaven and earth slash. Pawis na pawis siya pero kasabay nito ay tuluyan na rin siyang lumala. Iyan ba ang tunay na kapangyarihan ni Yang Jian? Masyadong nakakatakot ang puwersa ng eliminate heaven and earth slash. Si Yang Jian ay lumulutang sa himpapawid at mukhang maharlika sa kanyang kumikinang na golden armor. Naglabas siya ng napakalakas na aura, tulad ng isang Diyos. Malamig ang ekspresyon niya na walang reaksyon. Gayunpaman, ang mga pahiwatig ng pagkahapo ay makikita sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bagamat napakalakas ng eliminate heaven and earth slash, ang dami ng panloob na enerhiya na kailangan nito ay hindi rin maisip. Sa sandaling yon, ang panloob na enerhiya ni Yang Jian ay halos maubos matapos ay cast ang eliminate heaven and earth slash. Sush! Sa wakas ay itinuon ni Yang Jian ang kanyang mga mata kay Daryl, at malamig na binibigkas, sinabi ko na noon na hindi ka makakapantay sa akin. Mamatay ka na lang. Pagkatapos ay kumislap ang figura ni Yang Jian, habang mahigpit niyang hinawakan ang 3-point na double-edged saber at direktang lumipad kay Daryl. Naunawaan ni Yang Jian na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, mas magdudulot pa ito ng gulo sa hinaharap kung pakakawalan niya si Daryl sa araw na yon, kaya kailangan niyang patayin si Daryl. Chinang na! Kinilig si Daryl nang makitang papalapit sa kanya si Yang Jian at gustong umiwas, ngunit huli na. Kaya naman, si Daryl ay nakanganga na lamang ang kanyang mga ngipin, hinawakan ng mahigpit ang heavenly halberd, at naghanda na harapin ang pag-atake ni Yang Jian. Sa sandaling yon, naramdaman ni Daryl na si Yang Jian ay nasa dulo ng kanyang pagkakatali. May iwasan ito kaagad ni Daryl sa normal na mga pangyayari, ngunit nasugatan din siya ng eliminate heaven and earth slash kanina, at walang pagkakataon na maiwasan ang papasok na pag-attack mula kay Yang Jian sa sandaling yon. Alliance Master. Daryl. Daryl. Hindi napigilan ni Emperatrice, Yvette, at Chester na mapasigaw nang makita ang sitwasyon. Kasabay nito, gusto nilang sumugod at tumulong ngunit ang bilis ni Yang Jian ay masyadong mabilis na walang makapag-react sa oras. Amitabha!
Isang malakas na pag-awit ng Buddhist ang umalingaw-ngaw sa buong lambak sa takdang oras ng ang 3-point na double-edged na saber ay tumusok na kay Daryl. Buzz! Sa susunod na segundo, isang figura ang nasa harap ni Daryl at sumasangga sa kanya. Itinaas niya ang dalawa niyang kamay nang lumitaw ang isang flash ng golden Buddhist lights sa tabi ng isang protective shield na inihagis sa harap ni Daryl. Matangkad ang figura at nakasuot ng kulay abong damit ng monghe. Magiliw ang mukha niya, ngunit may otoridad ang aura. Si Rama yun! Bilang Sectmaster ng Temple of Enchanted Retreat ng Chaotic Mountain Range, bumaba si Rama sa bundok at pumunta sa buong Nine Mainland dahil mayroon siyang mahalagang misyon. Kalahating araw na ang nakalipas, nabalitaan ni Rama ang tungkol sa hukbo ni Yang Jian, na matinding lumalaban sa World Universe sa Wick Valley nang dumating siya sa World Universe, kaya mabilis siyang sumugod. Nakita ni Rama na ginagamit ni Yang Jian ang lahat ng kanyang lakas para patayin si Dari nang makarating siya sa Wick Valley. Sa sandaling yon, bahagya itong naisip ni Rama, at agad na inilagay ang sarili sa harapan ni Daryl upang protektahan ito. Bagamat hindi alam ni Rama kung sino si Daryl, binigyang diin ng Budismo ang pakikiramay. Natural na ayaw niyang makakita ng ganitong madugong eksena. Mabilis na nabuo ang protective shield na kumikinang din sa ginto. Ito ang diskarte sa pagtatanggol ni Rama, Boundless Brahma. Bang! Ang 3-point na double-edged na espada ay bumagsak sa protective shield at nagpakawala ng makabasag lupa na tunog sa sandaling iyon habang ang buong lambak ay dumagundong kasama nito. Ang proteksyon na kalasag ay agad na nabasag sa ilalim ng paputok na tunog, ngunit si Daryl sa loob nito ay ganap na maayos. Ilan lamang ang teknikal na makakahadlang sa pag-atake ni Yang Jian dahil isa siya sa pinakamakapangyarihang cultivator sa Nine Mainland. Gayunpaman, humina ang kanyang pag-atake dahil naubos na niya ang kanyang panloob na enerhiya. Si Rama ay isang Buddhist monghe na may napakakapal na puwersa ng panloob na enerhiya, kaya natural niyang mahahadlangan ang pag-atake. Wow! Ang lahat ng naroon ay agad na nagkagulo at nataranta nang makita si Rama. Laking gulat nila na hindi sila nakaimik. Sino itong monghe? Paano niya napipigilan ang pag-atake ni Yang Jian? Temple of Enchanted Retreat sa Chaotic Mountain Range ay bihirang lumitaw ang mga monghe sa Nine Mainland, kaya walang nakakaalam kung sino si Rama o kung saan siya nanggaling. Natigilan din si Daryl. Nakatingin siya kay Rama na nalilito, nagulat, at natuwa sa parehong oras. Sino siya? Mayroon siyang napakalakas na panloob na puwersa, at nagawa niyang harangan ang pag-atake ni Yang Jian. Hindi siya mukhang siya ay mula sa Shaolin sect mula sa estilo ng kanyang monk robe. Dagdag pa rito, hindi pa nakarinig si Daryl ng isang taong napakakapangyarihang umiral sa Shaolin sect. Sumimangot ng husto ang sect master ni Shaolin na Endless, at ang iba pang mga disipulo ni Shaolin, at nagsimulang magtaka habang ang lahat ay nalilito at nabigla. Sa sandaling iyon, sumimangot ng husto si Yang Jian, at tumingin kay Rama ng malapitan na may napakapangit na ekspresyon. Saan nanggaling ang monghe na ito? Maaaring siya ay mukhang normal, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay malakas. Sush! 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 Nang ang lahat ay lihim na hulaan kung sino si Rama, ang mga tunog ng mga yabag ay nagmula sa malapit na kakahuyan, bago ang isang batang monghe ay lumitaw sa harap ng lahat na may isang sinaunang tauhan sa kanyang mga kamay. Ito ay si Donoghu na ang pangalan ng Dharma ay Vikara. Sa sandaling iyon, si Donoghu ay nasa balabal ng isang baguhan na monghe na may kalbo na ahit na ulo, at ang siyam na galos ng ordinasyon sa kanyang ulo ay kitang-kita. Ang gwapo niyang mukha ay walang pakialam na walang kahit anong emosyon na ipinakita. Ang tauhan sa mga kamay ni Donoghu ay ang sandata ni Rama na tinatawag na Bodhidharma staff. Ito ay minsang ginamit ni Bodhidharma at naipasa sa templo ng Enchanted Retreat sa loob ng ilang libong taon na palaging simbolo ng sect master ng Temple of Enchanted Retreat. Ang Budismo ay tungkol sa paglinang ng Zen ng isip at pagiging mabait muna, kaya hindi basta ginamit ni Rama ang staff ng Bodhidharma at ginawa ang kanyang disipulo, si Donoghu na hawakan ito para sa kanya. Sush! Napatingin ang lahat kay Donoghu nang lumitaw siya. Siyempre, karamihan ay nakatingin sa mga tauhan sa kanyang mga kamay na kakaunti pa nga ang nakakapansin kay Donoghu.
Ang hitsura at aura ni Donoghu ay nagkaroon ng malaking pagbabago mula noong siya ay nag-ahit ng kanyang ulo at naging isang monghe. Ibang-iba na siya sa dati. Sa sandaling yon, wala ni isa sa mga nakakakilala sa kanya noon ang makakilala sa kanya, si Daryl man iyon o ang iba pa. Hindi na naabala si Donoghu sa kanilang mga titig at agad na naglakad papunta kay Rama. Guro. Ipinasa ni Donoghu ang mga tauhan sa kanya nang marating si Rama at sinabi sa isang magalang na tono, "Maaari mo ba akong bigyan ng ulo sa susunod kapag sasalakay ka na? Hindi kita maabutan." Ang kanyang tono ay puno ng sama ng loob ngunit hindi kawalang galang. Sa nakalipas na ilang araw, madalas ikwento ni Rama ang mga turong Budista at sinubukang tunawin ang masasamang kaisipan sa puso ni Donoghu. Ito ay isang sakit sa puwit para sa Donoghu. Gayunpaman, hindi siya nangahas na kumilos ng walang ingat kapag naaalala kung gaano kalakas si Rama. HMM. Tumango si Rama at kinuha ang mga tauhan kay Donoghu. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin kay Daryl ng nakangiti at sinabing, "Kasama kong tagapagbigay ng limos, ayos ka lang ba?" Umiling si Daryl at buong pasasalamat na sinabi, "Master, salamat sa iyong tulong. Pwede bang magtanong?" Huminto siyang dyan bago siya makatapos. Ang tauhan ng Bodhidharma. Tiningnan niyang dyan ang staff sa kamay ni Rama at hindi maitago ang pagkagulat sa kanyang puso. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, "Sino ka at paano ka nauugnay sa Bodhidharma ng Buddhist sect?" Si Yang Jian ay napakaraming kaalaman bilang ang kagalang-galang na Grandmaster Erlang na nabuhay ng libo-libong taon. Makikilala niya kaagad ang mga tauhan sa kamay ng monghe na ang mga tauhan ng Bodhidharma na kabilang sa Buddhist sect. Sina Gonggong, Zurong, ang banal na magsasaka, at ang iba pa ay nakatingin din kay Rama ng malapitan, lihim na natigilan. Oo, sila rin ay mga figura na nabuhay ng libu-libong taon, kaya nakilala rin nila ito. Ano? Nagkagulo ang lahat sa kanyang mga sinabi. Bodhidharma. Sino ang monghe na ito at ano ang kinalaman niya kay Bodhidharma? Si Daryl ay nagulat at hindi nakapagsalita, at tumingin kay Rama sa nakatuliro. Chinang na. Anong manghang background? Ang monghe na ito ay may kaugnayan sa Bodhidharma. Sinabi ng kasaysayan na itinatag ng Bodhidharma ang sekta ng Buddhist at kumalat sa Budismo sa malayo at malawak na nakakaimpluwensya sa hindi mabilang na mga tao sa buong kasaysayan. Sino ang hindi makakaalam ng Bodhidharma? Alam ng lahat kung sino siya. Pinalaya ni Rama ang banayad na hininga sa ilalim ng masindak na pagtingin sa lahat at ngumiti sa Yang Jian. Mayroon kang magandang mata, ang iyong kamahalan. Ako si Rama at ito ang aking disipulo, si Vikara. Kami ay mula sa templo ng Enchanted Retreat sa magulong bundok galit na itinatag ni Bodhidharma. Si Rama ay nakangiti at nagsalita na may malumanay na tono nang sinabi niya iyon. Ginagamot ni Rama ang lahat bilang mataas na saserdot ng Buddhist sekta at hindi itinuturing ang tao sa harap niya ng iba dahil siya ang sikat na Grandmaster Erlang. Wow! Ang bawat isa ay nasa isang kaguluhan sa sandaling naririnig ang kanyang mga salita. Ang monghe na ito ay may kaugnayan sa Bodhidharma. Gayunpaman, walang nakarinig ng nasabing templo ng Enchanted Retreat. Amitabha! Tama sa sandaling iyon, ang sekta ng Shaolin ay walang katapusang at ang kanyang mga alagad sa likuran niya ay naglagay ng kanilang mga palad at nagchanted ng isang Buddhist chant na may isang lubhang mapagpakumbaba sa loobin. Ang Shaolin sect ay may malalim na kaugnayan sa Bodhidharma. Ayon sa mga alamat, marami sa mga pamamaraan ni Shaolin ang naipasa mula sa Bodhidharma. Sa makatuwid ay natural silang magalang sa sandaling iyon sa pagkakita ng kahalili ni Bodhidharma. Si Yang Jian kumuha ng isang malalim na hininga sa sandaling iyon bago tumitingin kay Rama at sinabi, "Bakit wala ka sa templo upang bigkasin ang Buddhist chants? Tutal ikaw ang mataas na saserdot ng Buddhist sekta. Bakit ka nandito?" Si Yang Jian ay nagnakaw isang malamig na sulyap sa Daryl kapag sinabi niya na habang naghahanap galit na galit at hindi maligaya. Halos patayin niya si Daryl, gayunpaman ito'y hinarangan ni Rama. Ito ay isang nakakaawa. Master. Hindi maaaring makatulong si Daryl, ngunit pasalamatan si Rama sa sandaling yon. Salamat sa iyong tulong. Lubos akong nagpapasalamat para dito.
Gayunpaman, sa palagay ko, hindi kami nakilala bago mag-isip dito. Si Daryl ay lubhang kakaiba kapag sinabi niya iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Rama. Bakit iniligtas niya siya? Si Rama ay ngumiti at hindi agad tumugon kay Daryl. Sa susunod na ikalawang, si Rama ay nag-scan sa kanyang kapaligiran bago ang kanyang mga mata sa wakas ay nakarating sa Yangjian at dahan ay nagsabi, ang iyong kamahalan, itinuturing mo ang Grandmaster Elang, sikat sa buong Siam na Mainland, ngunit pinamunuan mo ang isang hukbo upang lupigin ang mga lupain para sa dahil sa iyong makasariling pagnanais at dulot ng lahat ng tao na magkaroon ng takot sa tuktok ng pagpatay ng napakaraming pati na rin. Paano ako umupo at walang gagawin kapag binibigyang diin ng Budismo ang kahabagan at awa? Si Yangjian ay sumimangot sa pagdinig na at walang pasubaling sinabi, hindi ako mula sa Buddhist na sekta at hindi maunawaan ang iyong malaking filosofiya, ngunit hindi ako bothered sa iyo dahil sa Bodhidharma. Mangyaring umalis ng sabay-sabay at huwag makialam sa aking mga gawain. Kung hindi, huwag sisihin ako dahil sa pagiging bastos. Buzz! Si Yangjian ay naglabas ng isang malaking aura mula sa kanyang katawan sa kanyang mga salita bilang kanyang mga mata flash ng walang bahala. Agad, ang kapaligiran ay naging panahunan. Si Rama ay hindi nababalisa sa pakiramdam ni Yangjian, nagalit at tahimik na sumagot, mangyaring manatiling kalmado, Grandmaster Excellency. Ang templo ng Enchanted Retreat ay hindi kailanman makikibahagi sa digmaan sa gitna ng Siam na Mainland. Gayunpaman, bumaba ako mula sa mga bundok sa pagkakataong ito dahil sa isang mahalagang misyon. Ang mga ekspresyon ni Rama pagkatapos ay nagdidilim sa pagtingin sa Yangjian at patuloy, isang buwan na ang nakalipas. Ang aming templo ng Enchanted Retreat ay naobserbahan ang masasamang espiritu raging sa ligaw na desyerto, lihim na rehiyon ng rehiyon sa iba pang mga bahagi ng magulong saklaw ng bundok. Tingin ko sa sandaling ipinatapon raksasa tribo ay babalik. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng lahat ng Siam na Mainland, kaya hinihiling ko ang karangalan ng Grandmaster at lahat ng iba pa upang maipasok ang iyong mga grudges, magtulungan, at tulungan kang ipagtanggol laban sa kaaway. Ang kanyang mga salita ay mabigat at hindi paniwalang taos, puso. Lahat ng tao ay masindak nang marinig nila ito. Lahat ng mga ito ay hindi maaaring itago ang kanilang mga damdamin ng sorpresa at shock. Sila ay nagsimula na makipag-usap tungkol sa kung ano ang nangyari. Ano? While deserted secret region. Mayroon lang akong narinig tungkol sa magulong mountain range na nasa hangganan ng Siam na kontinente. Bakit magkakaroon doon ng isang wild desierto secret region? Ano itong sinusubukang sabihin ng monk na ito? Ang bawat tao'y ay tinatalakay, at nagkatipon silang lahat sa kawalang paniwala. Hindi nila kailanman narinig ang tungkol sa wild deserted secret region. Hindi lamang iyon, ngunit ito rin ay hindi na itala sa anuman sa mga talaan ng kasaysayan. Lahat ng tao sa mundo alam na may mga lamang ng Siam na mga kontinente na napapalibutan ng dagat. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila tungkol sa wild deserted secret region. Tulad ng para sa Yangjian, Gonggong, Zhurong, at Banal Farmer, ang mga manlilinang ay umiral malapit sa 1,000 taon, at lahat ng mga ito tumingin maabala. Daryl ay masindak masyadong. Siya ay tumingin malapit sa Rama bilang mga alinlangan na puno ang kanyang isip. Wild deserted secret region. Ano ang lugar na yon? Naisip niya. Kapag nakita niya ang banal na magsasaka, at ang iba ay malalim sa pag-iisip at ang nalabi tahimik, hindi niya dati tulong ngunit magtanong, Ginoong banal na magsasaka, ano ang wild deserted region? Sino ang mga raksasa tribo? Ang mukha ni Daryl ay napuno ng pagkawalang taros at pag-asa. Tulad ng iba, naisip lamang ni Daryl na ang mundo ay nagkaroon ng Siam na mga kontinente, at ang hangganan sa pagitan ng mga kontinente ay ang magulong mountain range na kung saan ay nagkaroon ng isang kahila-hilakbot na kapaligiran. Siya ay hindi kailanman narinig ng isa pang mundo sa kabilang panig ng magulong mountain range. Gaya ng sinabi niya, lahat ng tao sa kanilang paligid nakabukas ang kanilang paningin sa Banal Farmer at hinintay ang kanyang sagot. Sai! Ang banal magsasaka huminga ng malalim at sinabi mabagal, ang wild desierto secret region ay isang napaka-espesyal na lugar. Ang lupain nito ay napakalaki, at ang kabuuan nito ay katumbas ng 100 na mga kontinenteng pinagsama-sama. Gayunpaman,
Ang kapaligiran ay kakilakilabot, at hindi ordinaryong tao ay maaaring nakataguyod makalipas ang naninirahan doon. Sa susunod na ilang minuto, ibinahagi Banal Farmer detalyadong impormasyon sa mga pinagmulan ng Wild Desierto Secret Region. Ang katotohanan ay nakapagpanguhatiin ang langit at ang lupa, ang mundo ay hindi nahahati sa 9 lamang mga kontinente. Sa labas ng 9 na mga kontinente ay isa pang rehiyon. Lugar na nasa kadiliman sa buong taon, na may panganib at kasamaan sa lahat ng dako. Hindi lamang ay ang lugar na puno ng mga ligaw na hayop at may kamandag mga bog, ngunit ang kapaligiran ay hilakbot na rin masyadong. Ang bundok ay sakop sa yelo at snow sa buong taon, at ang lupa ay halos ganap na sakop ng lason ambon. Iyon ay ang dahilan kung bakit ito ay tinatawag na Wild Desierto Secret Region. Ang raksasa tribo ay naging isang tribo sa ilalim ng Yellow Emperor ilang libong taon na ang nakakaraan. Sila ay mahusay sa digmaan at tumulong sa Yellow Emperor pagkatalo Johnson at manalo ng maraming iba pang mga wars. Ang raksasa tribe ay lubhang nangangailangan ng kasanayan sa militar sining at ang kanilang mga diskarte ay hindi paniwalang malupit at brutal. Matapos ang Yellow Emperor ay conquered ang 9 na mga kontinente, sa halip ng pagtulong sa kanya pamahalaan ang lupa, sila nagpunta sa paligid ng paglikha problema. Bilang sila ay kaya malakas na, gagawin nila laging nananakot sa iba pang mga bride. Sa katapusan, ang raksasa tribo nawasak ang iba pang mga tribo dahil sa isang maliit na hindi pagkakasundo. Kapag natagpuan niya sa labas, ang Yellow Emperor ay galit na galit. Siya iniutos sundalo upang magpalayas ng raksasa tribo mula sa 9 na mga kontinente, at ipinatapon sila sa Wild Desierto Secret Region, nag-iiwan ang mga ito upang mamatay doon. Kasabay nito, ang Yellow Emperor iniutos Yugong upang mabuo ang magulong mountain range, sa pagitan ng Wild Desierto Secret Region, at ang 9 na mga kontinente upang maiwasan ang raksasa tribo mula sa pagbabalik. Pagkatapos ng magulong mountain range ay nabuo, ang Yellow Emperor ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang mag-iniksyon ng lava mula sa ilalim ng lupa sa Hanay Magulong Mountain na bumubuo ng isang bulkan sa lugar na iyon. Ang raksasa tribo ay sa panganib ng maraming kung sila pinaghahanap upang pumasa sa pamamagitan ng mga magulong mountain range na bumalik sa 9 na mga kontinente. Matapos ang Yellow Emperor banished ang raksasa tribo, ang 9 na mga kontinente ibabalik sa kapayapaan at katahimikan. Tulad ng para sa mga raksasa tribo, dahil sa ang hilakbot na kapaligiran sa Wild Desierto Secret Region, marami sa kanilang mga tao ay namatay kapag ang tribo dumating. Kalagayan ay hilakbot. Gayunpaman, sa dulo, sa kanilang malakas na katawan, sila ay nakatapos ang hilakbot na kapaligiran doon at nagsimulang mabuhay at palagin doon. Kapag pinalawak ang raksasa tribo kanilang kapangyarihan, ninais nilang dumaan sa magulong mountain range na bumalik sa 9 na mga kontinente. Gayunpaman, tulad ng Yellow Emperor inaasahan, ang magulong mountain range ay masyadong mapanganib. Hindi lamang ay may isang bulkan, ngunit sila ay din palaging inaatake ng masamang panahon. Pagkatapos ng maraming mga pagtatangka sa hilakbot na casualties, ang raksasa tribo wakas sumuko. Iyon ay isang mahabang oras ang nakalipas at ang dahilan kung lahat ng tao ay hindi malaman tungkol dito. Tulad ng para sa mga tao tulad ng banal na magsasaka, Zurong, Gonggong, at Yang Jian, dahil sa kanilang mga 1,000 taon ng paglilinang karanasan at exposure, alam ng kaunti tungkol sa mga tribo. Sa sandaling iyon, pagkatapos nilang marinig kung ano ang sinabi banal na magsasaka, lahat ng tao ay hindi maaaring makatulong ngunit gumawa ng isang malamig na paghinga at ay ganap na masindak. Wow! Ang sinabi ni Rama ay totoo. Ang well-deserted secret region at raksasa na tribo ay talagang totoo. Go! Daryl hindi maaaring makatulong ngunit lunukin ang kanyang laway ng may kapantasan. Ang kanyang utak ay patuloy na nag-iisip tungkol sa paglalarawan ng banal na magsasaka, at nakadama siya ng lubos na pagkamangha. Ang Yellow Emperor ay ang pinakatampok na pinuno sa sinaunang beses. Hindi lamang ginawa niya ang pagkakatapon sa raksasa na tribu sa well-deserted secret region, ngunit kahit na inutusan niya ang kanyang mga tao upang makagawa ng bundok, siya mismo ang naglabas lava upang bumuo ng isang bulkan. Siya ay may hindi paniwala kapangyarihan na lampas sa imahinasyon ng sinuman. Lahat ng tao sa paligid ay hindi na nangahas magsalita bilang sila ay parin ay gulat na gulat.
Sa sandaling iyon, nabalik ni Yang Jian ang kanyang mga saloobin at tumingin kay Rama, at noon ay hindi sigurado kung siya ay nakangiti. Master Rama, ikaw ay kahalili ni Bodhidharma, at ikaw din ang isang taas na antas ng Buddhist monk. Kaya, huwag magkalat ng chismis o magbahagi ng nakakatakot na mga kwento. Ang mga mata ni Yang Jian ay madilim na bilang siya ay patuloy na sabihin, ang magulong mountain range ay isang hangganan iniutos na itinayo ng Yellow Emperor. Ito ay isang bulkan na may mga bagyo at sa makatuwid lubhang mapanganib. Paano ang isang tribo ng raksasa ang makakayang tumawid ng ganon kadali? Pagkatapos niyang magsalita, ang mukha ni Yang Jian ay parabang kinukutya si Master Rama. Sa puso ni Yang Jian, ang biglaang pagsulpot ni Rama ay upang ihinto ang labanan. Lahat ng bagay tungkol sa mga raksasa na tribo ay mga dahilan lamang. Ang raksasa na tribo ay nakulong sa well-deserted secret region para sa ilang libong taon. Kung maaari nilang makatawid sa ibabaw ng magulong mountain range, sila ay gumawa ng aksyon magkano ng mas maaga. Bakit sila naghintay hanggang pagkatapos? Si Rama ay bigo nang nakita niyang si Yang Jian ay hindi naniniwala sa kanya. Sigaw niya at seryosong sinabi, Amitabha. Hindi ako nagsisinungaling. Ilang libong taon na ang nakakaraan, ang Bodhidharma naggagala sa buong mundo upang makakuha ng paliwanag sa Budismong karunungan at siya ay napunta sa well-deserted secret region. Sa sandaling yon, Yang Jian mukha ay nagbago at siya ay hindi paniwalang nagtaka ng labis. Si Bodhidharma ay hindi nagpunta na sa well-deserted secret region. Lugar na yon ay puno ng panganib, lalo na ang magulong mountain range. Ito ay mahirap na kung ang isang tao ninais upang i-cross sa paglipas ng matagumpay. Yang Jian ay kumpiyansa sa kanyang sariling kakayahan sa lahat ng oras, ngunit kahit wala siyang tiwala na siya ay lalampasan ang mga magulong mountain. Siya ay hindi kailanman naisip na Bodhidharma nagkaroon na cross sa ibabaw ng magulong mountain range matagumpay na ilang libong taon na ang nakakaraan at nagpunta sa well-desierto secret region. Kasabay nito, Zurong, Gonggong, banal na magsasakat, at ang iba ay hindi paniwalang humanga rin. Gaano kalakas ay Bodhidharma na siya nagtagumpay sa pagtawid sa ibabaw ng magulong mountain range? Lamang sa sandaling iyon, si Rama ay ngumiti basta-basta, at tumingin kay Yang Jian tulad ng sinabi niya, ang inyong kamahalan, sa panahon ng taon Bodhidharma nagpunta sa well-deserted secret region, nasaksihan niya sa kanyang sariling mga mata pag-unlad ng raksasa tribe. Sa oras na yon, ito ay hindi naging sa paglipas ng 2,000 taon mula noong sila ay desterado. Logically pagsasalita, sa ilalim ng tulad ng isang hilakbot na kapaligiran, ang raksasa tribo ay dapat magkaroon ng nawala extinct. Gayunman, hindi lamang ay ang raksasa tribo hindi maging extinct, ngunit sila ay naging malakas at ang kanilang mga tao na sakop lahat ng sulok ng well-deserted secret region. Sila kahit pinamamahalaang upang malinang ang lason, bog at mga ligaw na hayop. Ang mukha ng damdamin ni Rama ay bumigat ng patuloy niyang sinabi, ang Bodhidharma ay talagang nag-aalala kapag nakita niya ang sitwasyon sa oras na iyon. Napagtanto niya ang raksasa tribo maaaring bumalik sa anumang oras upang maging sanhi ng problema sa siyam na mga kontinente. Gaya ng nabanggit, ay nagtayo siya ng Temple of Enchanted Retreat sa magulong mountain range upang mapadali ang pagsisiyasat at pagsubaybay ng sitwasyon sa well-deserted secret region upang maiwasan ang di inaasahang panganib. Pagkatapos siya ay sinabi sa huling pangungusap, si Rama ay tumingin direkta kay Yang Jian at nagsalita ng malinaw, ang templo ng Enchanted Retreat binantayan ang pananaw ng late Bodhidharma. Ito ay nagbabantay sa magulong mountain range lahat ng mga taong ito, sa pagsubaybay ng sitwasyon sa well-desierto secret region. Bakit ako hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa mga naturang isang mahalagang pangyayari? Si Yang Jian ay tumingin ng di komportable at hindi makasagot kapag nararamdaman niya ang nagtatanong na tinig nito. Psych! Sa sandaling yon, lahat ng tao doon ay hindi maaaring makatulong ngunit kumuha ng isang malalim paghinga. Lahat ng mga ito ay hindi paniwalang namangha, at nagbigay galang patungo Bodhidharma. Ang Bodhidharma ay ang nangungunang leader ng Budismo.
Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa lahat upang bumuo ng templo ng Enchanted Retreat sa naturang kahila-hilakbot na lugar tulad ng mga magulong mountain range upang matulungan ang siyam na mga kontinente masubaybayan ang sitwasyon sa paligid ng well-deserted secret region para sa nakaraang 1,000 taon. Walang maaaring tumugma sa kanyang kabutihang loob, determinasyon, at pagkamakatarungan. Kahit na maraming sikat na mga mandirigma sa loob ng nakaraang ilang libong taon ay lumitaw sa siyam na mga kontinente, sila ay wala kong ihahambing sa Bodhidharma. Hay! Napabuntong, hininga si Daryl, at siya ay nasa dalamhati. Bilang Elysium Gate Secmaster, Emperador ng Westrington, at ang mandirigma ng World Universe, palaging ipinagmamalaki ni Daryl ang lahat ng kanyang mga titulo. Gayunpaman, nang malaman niya ang tungkol sa mga dakilang gawa ni Bodhidharma, naramdaman niyang wala siyang halaga kumpara sa kanya. Sa wakas, naisip niyang Jian ang kanyang mga iniisip at hindi na iwasang sabihin kay Rama, marahil ang sinabi mo ay totoo. Ang raksasa na tribe ay talagang nasa wild deserted secret region, at sila ay umunlad at naging mas malakas sa nakalipas na ilang libong taon. Kahit gaano pa sila kalakas, napakahirap para sa isang tao na tumawid sa Chaotic Mountain Range. Sumabad si Rama bago hinintay na matapos magsalita si Yang Jian. Kamahalan. Ngumiti ng mapait si Rama at umiling. Tama ka. Ang tribong raksasa noong panahong iyon ay talagang walang kakayahan na tumawid sa Chaotic Mountain Range. Gayunpaman, sa kanilang paglakas, mayroon silang kakayahan na gawin ito ngayon. Nagdilim ang mukha ni Rama habang patuloy sa pagsasalita, sinabi ko na sa iyo, kanina lamang ang aming Temple of Enchanted Retreat ay paulit-ulit na nakakita ng malakas na devilish energy na kumukulo sa kabilang panig ng Chaotic Mountain Range. Kung tama ako, may kakayahan na ang raksasa tribe na tumawid sa Chaotic Mountain Range, o maaaring mayroon pa silang kakayahan na ganap na gibain ang Chaotic Mountain Range. Nang marinig nila yon, sina Yang Jian, Gonggong, Divine Farmer, at ang iba pa ay hindi napigilang huminga ng malamig. Ginuwag ng buo ang Chaotic Mountain Range. Nangangailangan iyon ng nakakatakot na antas ng enerhiya, naisip nila. Kasabay nito, ang Empress, Quincy, Yvette, at ang 7 diwata ay hindi maiwasang manginig. Bagamat hindi pa rin nila naiintindihan ang nangyari, nang makita nilang maging si Yang Jian ay humanga, alam nilang seryoso ito. Sa oras na iyon, tiningnan ng mabuti ni Rama si Yang Jian. Puno ng pananabik ang kanyang boses, habang sinasabi, kamahalan, isa kang mahusay na mandirigma. Ang kaligtasan ng 9 na kontinente ay mas mahalaga kaysa sa iyong tagumpay sa pagsakop sa mundo. Sana napagtanto mo ang kahalagahan niyan at itigil mo na ang laban ngayon din. Nang marinig niya iyon, kumurap si Yang Jian, at nanatiling tahimik ng mahigit 10 segundo, pagkatapos, nag-utos siya, lahat narito ang aking mga order. Retreat! Lumingon si Yang Jian at inutusan si Gonggong, magpadala ng ilang tao sa Chaotic Mountain Range upang imbestigahan kung ito ay totoo o mali kaagad. I-report ulit kapag may update na. Nang sabihin niya iyon, malamig na tinitigan ni Yang Jian si Daryl, puno ng puot ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, malapit na niyang sakupin ang buong World Universe, talagang ayaw ni Yang Jian na umatras ng ganoon. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Batay sa sitwasyong inilarawan ni Rama, ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng 9 na kontinente. Kung talagang sasalakay ang tribong raksasa, masama na ang kalagayan ng 9 na kontinente dahil sa sarili niyang pag-atake at pananakop. Paano nila magagawang makipaglaban sa hukbo ng tribu raksasa? Pinakamahalaga, ang mga tao mula sa lahat ng mga kontinente ay naroon upang suportahan si Daryl. Inilunsad ni Yang Jian ang Eliminate Heaven and Earth kanina, at halos naubos niya ang kanyang panloob na enerhiya. Hindi niya maipagpatuloy ang pakikipaglaban. Oo, kamahalan, sagot ni Gonggong at agad na umalis para ayusin. Kasabay nito, ang North Moana Grand Army ay nagtipon kaagad sa ilalim ng utos ni Yang Jian at umatras pababa sa lambak. Nang makita ng lahat ng mga sekta mula sa lahat ng mga kontinente, ang pag-urong ng North Moana Grand Army, nagsimulang magdaldalan ang hukbo ng Westrington at ang Grand Army ng South Cloud World. Ang unang saklaw at ang kanyang mga kapatid ay lalong maingay at hindi napigilang sumigaw, tapos na ang labanan. Ganito lang. Wala pa akong sapat na saya. Sa totoo lang, totoo ba ang sinabi ng monghe?
Bakit pakiramdam ko, hindi na kayang makipaglaban ni Yang Jian, kaya nagpadala siya ng monghe dito para magpakalat ng chismis. Ang mga pahayag ng apat na magkakapatid ay umakit ng maraming tao na tumango bilang pagsangayon. Nadama nila na habang ang well-deserted secret region at Raksasa tribe ay tunog malakas, maaaring hindi sila totoo. Masyadong hindi makatotohanan ang pakiramdam. Hindi pinansin ni Rama ang daldalan ng lahat at tinitigan si Daryl. Ginoo, ikaw ang Westrington Emperor at Elysium Gate Sect Master, Daryl, tama ba? Ang isang mayabang at mapagmataas na tao tulad ni Yang Jian ay handang tumigil sa kanyang ginagawa dahil sa kabigatan ng sitwasyon. Ikaw ay isang tao na walang mas mababa kumpara kay Yang Jian sa mga tuntunin ng iyong tapang at kakayahan. Sigurado akong magagawa mong isantabi ang iyong mga pagkakaiba sa labanan sa ngayon. Tama ang sinabi mo. Tumango si Daryl. Tiningnan niya si Yang Jian at ang engrandeng hukbo ng hilagan Moana na paalis, at ang kanyang tingin ay nagniningning na may halong damdamin. Mahirap para sa kanila na baguhin ang sitwasyon kapag ito ay napakasama dahil sa backup ng mga mandirigma mula sa mga kontinente at ng South Cloud World Grand Army. Ayaw ni Daryl na paalisin si Yang Jian ng ganun-ganun lang. Gayunpaman, tama si Rama, ang kaligtasan ng 9 na kontinente ang pinakaprioridad. Pagkatapos niyang magpasya, linga si Daryl sa paligid at sinabing, kunin ng mga alagad ng Elysium Gate ang mga utos ko. Ipunin ang lahat ng elite na miyembro para tumungo sa Chaotic Mountain Range para maghintay ng walang anumang pagkakamali kaagad. Lahat ng iba, linisin ang lugar ng labanan. Dahil totoo ang sitwasyon sa tribu Raksasa, hindi na natin kayang magtagal pa. Bukod pa rito, ipinadala na ni Yang Jian ang kanyang mga tao upang imbestigahan ang sitwasyon, wala akong magagawa, naisip niya. Nagpasya si Daryl na magpadala ng ilang tao para imbestigahan ang sitwasyon. Kapag nakumpirma na, siya na mismo ang pupunta doon. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimulang magbigay ng utos ang North Cloud World Empress, Andy Curtis, Parker Johan, at ang iba pa para sa kanilang mga tao na mag-standby sa Chaotic Mountain Range. Lahat ng tao ay talagang mabait. Tumango si Rama, kontento habang nakangiti. Nirerespeto ko kayong lahat. Gayunpaman, lahat kayo ay bihirang nakapunta sa Chaotic Mountain. Ngunit ang aking mga tao sa Temple of Enchanted Retreat ay nanatili doon sa libu-libong taon at pamilyar sa lupain. Papayagan ba niyo akong magtungo sa bundok ang aking mga alagad kasama kayong lahat? Nang sabihin niya iyon ay mukhang seryoso si Rama. Nang marinig nila yon, walang anumang pagtutol si Daryl, ang Empress, at lahat ng iba pa. Sa sumunod na segundo, tumingin si Daryl kay Rama at hindi na iwasang magtanong, Guro, ang ibig mo bang sabihin ay hindi ka nababalik sa Chaotic Mountain Range pansamantala? Magiliw na ngumiti si Rama at sumagot, ang Raksasa tribe ay umunlad sa well-deserted secret region sa libu-libong taon, at talagang makapangyarihan. Kakailanganin ang pagsisikap ng lahat ng 9 na kontinente na pinagsama upang labanan ang mga ito. Sa ngayon, tanging kayong naroroon ang nakakaunawa sa sitwasyon, ang ilan sa ibang mga kontinente ay hindi pa rin alam. Dahil dito, kailangan kong hikayatin ang bawat kontinente ng paisa-isa. Nang marinig niya iyon, hindi napigilan ni Daryl ang paggalang kay Rama. Guro, hindi ka makasarili at hindi natatakot sa kahirapan. Ikaw ang tunay na tagapagligtas. Wala kaming lahat kumpara sa iyo. Ngumiti si Rama, ngunit hindi na nagsalita pa habang lumingon siya, at sinabi kay Donoghu, Vikara, ngayong may ilang kontinente na ang nagpadala ng kanilang mga tao upang bantayan ang Chaotic Mountain Range, dapat kang sumama sa kanila. Kinuha ni Rama ang isang chain ng Buddhist beads at ibinigay ito kay Donoghu. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasalita, sinabi ko na sa iyo ang lokasyon ng ating Temple of Enchanted Retreat. Pagdating mo, dapat mong ipakita ang Buddhist beads sa mga disipulo ng Temple of Enchanted Retreat. Malalaman nila na ikaw ay aking disipulo at ayusin ang mga bagay ng naaayon. Tumingin si Rama kay Donoghu nang may pag-asa. Karaniwan, pinangunahan ni Rama ang lahat mula sa iba't ibang kontinente upang magtipon sa templo ng Enchanted Retreat. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang hikayatin ang ibang mga kontinente na payagan ang kanyang disipulo na pamunuan ang lahat para sa kanya. Ano? Natigilan si Donoghu at agad siyang lumaban. Masyadong mahirap ang misyon na ito. Hindi ko akalain na magagawa ko.
Si Donoghu ay mukhang kalmado, ngunit siya ay kinakabahan sa kanyang puso. Lahat ng nandoon ay may paghihiganti sa akin, lalo na si Dari. Halos hindi niya kayang mag-exist sa ilalim ng parehong langit na katulad ko. Paano ko mapangunahan ang mga taong ito? Higit sa lahat, kapag nagsalita na ako, malalaman kaya ni Daryl at ng iba pa ang aking pagkatao. Sa totoo lang, nag-overreact si Donoghu. Sa sandaling yon, nasa Chaotic Mountain Range si Daryl at ang iba pa. Walang nagbigay ng espesyal na atensyon sa kanya. Nang mapansin ang pag-aatubili ni Donoghu, nagalit si Rama habang mariing sinabi, "Vikara, tayo, mula sa lipunang Budista, ay dapat nagmamalasakit sa mundo. Ngayong ang siyam na kontinente ay nahaharap sa isang malaking banta, paano tayo tatabi ng hindi tumulong?" Hindi masyadong malakas ang boses niya pero matigas. Sa totoo lang, isinasaalang-alang ang karakter ni Donoghu. Alam ni Rama na mahirap ibigay sa kanya ang ganoong mahalagang gawain. Gayunpaman, matatag siyang naniniwala na pagkatapos ng kanyang impluensya, sa loob ng mahabang panahon, nagbago si Donoghu mula sa kanyang malademonyong katangian at hindi siya pababayaan. Ano man ang mangyari, lahat ay may pananagutan para sa kaligtasan ng siyam na kontinente. Itinakip ni Donoghu ang kanyang mga kilay at nakaramdam ng pagkalito. Ngunit tumango siya sa huli, at sinabing, "Susunod ako sa utos ni Master." Bagamat siya ay may paggalang, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Iginiit ni Rama na akayin ko ang lahat sa templo ng Enchanted Retreat. Sige, sa kalagitnaan ng paglalakbay, ipapadala ko silang lahat sa impyerno, naisip niya. Hindi nagtagal, nagtipon kaagad ang Elysium Gate at iba pang mga sekta. Mayroong higit sa 100,000 katao. Sa ilalim ng utos ni Rama, pinangunahan ni Donoghu ang lahat sa kanilang paglalakbay patungo sa Chaotic Mountain Range. Pagkatapos nilang simulan ang kanilang paglalakbay, gumawa rin si Rama ng hakbang. Pagkatapos, umalis na rin sina Empress, Kinsey, Andy, Parker, at ang iba pa. Sa sandaling yon, labis na nasiraan ng loob si Daryl nang tumingin siya sa direksyon na nilisan ng lahat. Problema ang sitwasyon. Bago tuluyang natapos ang labanan, isang bagong panganib ang lumitaw sa Chaotic Mountain Range. Sa loob lamang ng ilang araw, mabilis na kumalat sa siyam na kontinente ang balita tungkol sa paghinto ng labanan sa pagitan ng North Moana Grand Army at ng World Universe, at ang balita tungkol sa pagtatangka ng raksasa tribe na tumawid sa Chaotic Mountain Range. Ang kapaligiran sa lahat ng siyam na kontinente ay nagbago sa isang iglap, at lahat ng mga mamamayan ay nag-uusap tungkol dito. Ang ilan ay labis na nag-aalala, ang ilan ay kumilos na parang walang mali, at ang lahat ay hindi mapakali. Ang Chaotic Mountain Range ay matatagpuan sa hilagang, kanluran ng siyam na kontinente. Kumalat ito ng mahigit 1,000,000 milya ang haba, at natatakpan ng madilim na ulap sa buong taon. Ang tuktok ng bundok ay ganap na natatakpan ng itim na kulay na mga bato. Mula sa malayo, tila may nakayukong itim na dragon sa gilid ng siyam na kontinente. Sa gitnang lambak ng Chaotic Mountain Range, isang templo ang nakatayo doon ng mag-isa. Iyon ay ang templo ng Enchanted Retreat. Ang pagbaba sa Enchanted Retreat ay isang makipot na liku-likong kalsada. Halos walang tao doon, at mukhang malungkot ito. Sa makipot na kalsada sa ilalim ng bundok, dalawang slim figure ang naglalakad doon. Parehong babae ay may kakaibang mga tampok ng mukha, at katangi-tanging mga figura, ngunit sila ay mukhang pagod at nawawala. Ito ay sina Debra Gable at Chantel Sean. Kanina sa isang sirang templo, hahalayin sana ni Donoghu si Debra, ngunit nagambala ito ni Rama. Sa sandaling yon, natalo ni Rama si Donoghu, at pinakawalan sina Debra at Chantel. Sa sandaling mabawi nila ang kanilang kalayaan, gusto nilang hanapin si Zubeji. Gayunpaman, dahil hindi sila pamilyar sa kapaligiran, lumayo sila ng palayo. Napunta sila sa Yellow Sea Continent sa isang lugar sa palibot ng Chaotic Mountain Range. Kanina, nakakita sila ng templo sa gitna ng itim na bundok. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya sina Debra at Chantel na pumasok sa templo upang mag-imbestiga. Nang nasa makipot na silang daan ay napakagat-labi si Debra habang pinagmamasdan ang paligid. Kinakabahan niyang sinabi, napakatahimik at liblib ang lugar na ito. Hindi ako sigurado kung may anumang panganib sa templo doon sa itaas. Hindi man sila matagal na magkakilala, naging matalik silang magkaibigan matapos ang kanilang bonding nitong mga nakaraang araw.
Medyo kinabahan din si Shentel, ngunit inaliw niya si Debra, at sinabing, dahil ito ay templo, ang mga taong nagsasanay ng Budismo ay lahat ay mabait. Walang dapat ikabahala. Habang sila ay nag-uusap, isang monghe ang lumakad na galit at nagsabi, kayong dalawa, mangyaring tumigil. Ito ang Chaotic Mountain Range, ito ay isang mapanganib na lugar. Utang na loob, mga babae, umalis kayo kaagad. Talagang alerto ang monghe habang nakatingin sa paligid niya. Ang monghe ay isang alagad ng templo ng Enchanted Retreat. Habang ang well-deserted secret region ay naglalabas ng isang masamang, mapanganib na aura, ang mga disipulo ng templo ay nagpapatrolya sa lugar. Noong panahong iyon, nakita ng alagad na nagpapatrolya sina Debra at Shentel. Mapanganib? Nagkatinginan sina Debra at Shentel na puno ng pagdududa. Di ba ito ay isang bundok lamang? Anong panganib ang maaaring magkaroon? Bang! Habang nag-iisip sina Debra ang Shentel, may isang tao ang biglang sumugod mula sa isang dambuhala at kulay itim na bato sa kanilang likuran. Napakatangkad ng dambuhalang imahe na ito na para bang binabalot ng kadiliman. Kaya imposible para sa kahit na sino sa mga ito nang makita ang mukha ng imahe. Bang! Masyadong naging mabilis ang paggalaw ng imahe na ito. Kaya hindi na nagkaroon ng sapat na oras sina Debra, Shentel at ang monghe para mag-react. Agad na nasuntok ang monghe sa dibdib bago ito bumuga ng sariwang dugo habang dinadaing ang sakit na naramdaman nito mula sa pag-atake. Pagkatapos ng ilang saglit ay bumagsak naman ang monghe sa sarili niyang dugo. Nanginig sina Debra at Shentel nang makita nila yon. Dito na nila nakita ang mukha ng imahe na nakapagpapigil sa kanilang mga paghinga. Isa itong middle-aged na lalaking nasa kanyang 30s. Mayroon itong 2 metrong taas at suot na robe mula sa balat ng hayop. Nagpakita rin ang lalaki ng namumutla sa puting mukha. Pero ang gumulat kina Debra at Shentel ay ang lakas ng lalaking ito. Hindi lang nasa Heaven Ascension ang level ng lakas nito, dahil naging iba rin kaysa sa ordinaryong tao ang internal energy sa tiyan ng lalaki na dumaloy sa kabilang direksyon. Sino ang taong ito? Nakasuot ito ng isang robe na gawa sa balat ng hayop na parang isang barbarian, pero nagawa rin itong magkaroon ng isang tinitingalang lakas. Masyado ring naging espesyal ang naging pamamaraan nito sa pagpapalakas ng kanyang sarili. Kasalukuyang hindi nagpapakita ng kahit na anong emosyon ang lalaki sa mga sandaling iyon, habang tinitingnan sina Debra at Shentel mula ulo hanggang paa gamit ang kanyang mga mata nito na parang isang lawin. Ang lalaki ay nagmula sa tribo ng Raksasa, isa ito sa mga espiyang pinadala ng Raksasa. Maraming paghihirap ang pinagdaanan ng lalaki para lang makatawid sa Chaotic Mountain Range, at sa huli ay nagawa nitong matiyempuhan sina Debra, Shentel, kasama ang nagpapatrolyang disipulo ng Temple of Enchanted Retreat. Naging walang awa at direkta ang tribo ng Raksasa sa kahit na sino, kaya hindi ito nagdalawang isip na patayin ang disipulo ng Temple of the Enchanted Retreat. At sa wakas ay nakabalik na rin sa realidad ang isip ni Debra, bago tumingin sa lalaki, at magtanong ng, sino ka? Bakit mo pinatay ang monghe? Slap! Hindi sumagot sa kanila ang lalaki, at sa halip ay agad itong gumawa ng aksyon para selyuhan ang mga akupoint ni Debra at Shentel. At pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang mga ito bago lumundag papunta sa tuktok ng bundok. Nasurpresa at nagalit sina Debra at Shentel sa mga sandaling ito. Gusto nilang magpumiglas pero kasalukuyang nakaselyo ang ilang libong taong gulang nilang mga internal energy kaya hindi na nila nagawa pang gumalaw. Hindi nagtagal ay nakarating na rin ang dalawa sa tuktok ng bundok, malinaw na makikita ang takot sa mukha ni Debra at Shentel. Isa itong dambuhalang bunganga ng bulkan na may 100,000 talampakang diameter. Dinagdagan pa ang tindi nito ng malalakas na hanging dumadaloy sa paligid. Siguradong kaya nitong pabagsakin maging ang isang gusali, paano pa kaya ang isang tao? Pero nanatiling kalmado ang lalaki, habang hinahawakan ng mahigpit sina Debra ang Shentel sa gitna ng masamang lagay ng kapaligiran. Maihahalin tulad sa isang butiki ang katawan nito na dumikit sa tabi ng bundok, habang sunusundan ang daan papunta sa gilid ng crater. Dahan-dahang naglakad ang lalaki papunta sa kabilang banda ng bundok. Parehong natigilan sina Debra at Shentel nang makita nila ang ginagawa ng lalaki. Anong klase ng tao ito? Nagawa niyang gumalaw sa ganito katinding kondisyon kahit na may bitbit siyang 2 tao. Isip ng mga ito.
Hindi pa rin alam ni Debra at Shentel hanggang ngayon na nakatira ang lalaki sa kabilang dako ng Chaotic Mountain Range at nagmula rin sa tribo ng raksasa ng well-deserted Secret Region. Nagawa ng manirahan ng tribo sa ganito katinding kondisyon ng kapaligiran sa nakalipas na ilang libong taon. Pagkatapos ng ilang minuto, hindi na kinaya ni Debra at Shentel ang tindi ng init na nagmumula sa bulkan na sinamahan pa ng malakas na hangin sa paligid. Ipinikit ng husto ng dalawa ang kanilang mga mata hanggang sa tuluyan ng mawalan ng malay ang mga ito. Hay! Hindi sila sigurado kung gaano katagal na ang nakalipas bago muling magkaroon ng malay sina Debra at Shentel. Parehong napabuntong hininga ang dalawa nang makita nila ang tanawin sa kanilang harapan. Isa itong mundo na walang biyang kulay kundi abo. Tama, isa itong kulay abong mundo. Madilim ang kalangitang hindi tinatamaan ng sinag mula sa araw. Wala rin itong araw, buwan o kahit mga bituin, wala silang nakita kundi kulay ng itim. Makikita naman sa malayo ang isang bundok na nababalot ng nyebe sa dulo ng lava na nagmumula sa bulkan. Napuno ng mainit na usok ang paligid na magpapahirap sa paghinga ng kahit na sino. Parang isang bahagi ng impyerno ang lugar na ito. Makikita sa kanilang harapan ang isang walang lamang lugar na puno ng tinik habang kasalukuyang nakatayo ng maayos sa kanilang harapan ang isang malaking hukbo na binubuo ng 1,000,000 sundalo. May magandang pangangatawan ang mga sundalong ito. Mayroon ding taas na nasa 2 metro ang mga ito habang suot ang standard nilang soft leather armor at hawak-hawakan ng mahahabang sibat sa kanilang mga kamay. Naging maputla at berde ang kulay ng mga balat nito matapos hindi masikatan ng araw ng ilang libong taon. Pinangunahan ang mga ito ng isang lalaking nakasuot ng isang kulay itim na armor. Nasa kanyang 40s na ang lalaki pero nagkaroon pa rin ito ng isang malaki at malakas na katawan na maihahalin tulad ng kahit na sino sa isang bakal na tower. Makikita rin ang isang marka ng halimaw na nakaukit sa armor ng lalaki na nagbigay ng isang malakas at masamang impresyong sa sinumang titingin sa kanya. Naglabas din ang katawan nito ng isang nakakasuffocate at nakakatakot na aura habang parang isang ligaw na hayop naman ang mga mata ng lalaki kaya walang kahit na sino ang direktang tumingin sa kanya. Maliban doon, sa layong 100 talampakan makikita ang 10 naglalakihang mga ligaw na halimaw. Nabalot ng kulay pulang balahibo ang mga halimaw na may 100 talampakang taas. Bumagay din ang kulay dugong mata ng mga ito sa naglalakihan nilang pangil na parabang isang demonyong nagmula sa impyerno. Agad na nanginig ng husto ang mga katawan ni Debra at Shentel nang makita nila ang mga iyon sa sobrang takot. Kasabay nito ang pagtataka na kanila ring nararamdaman sa mga sandaling ito. Ano ang lugar na ito? Sino naman ang mga taong iyan? Nakarating na ba ako sa impyerno? Hindi pa rin alam ni Debra at Shentel sa mga sandaling ito na dinala sila ng lalaki sa well-deserted Secret Region at ang mga tao at ang hukbong nakatayo sa kanilang harapan ay ang napakalakas na hukbo ng raksasa tribe. Kasabay nito ang paglalakad paabante ng lalaking dumukot kina Debra at Shentel para buong respetong sabihin sa general nilang naka-black armor na, "Kamahalan, nakita ko ang 2 mga babaeng ito noong magpadaan ako sa Chaotic Mountain Range para imbestigahan ang sitwasyon doon." Ang general na nakasuot ng itim na armor ay ang kasalukuyang hari ng raksasa at ang pinakatinitingalang hari ng iba't ibang henerasyon. Tumango ang hari ng raksasa bago tingnan ang lalaki habang sinasabi na, "Ano na ang sitwasyon sa Chaotic Mountain Range?" Naging mahinahong ang tono ng kanyang pagsasalita habang nagliliyab ang mga mata ng hari. Ilang libong taon na ang nakalilipas, hindi magawang harapin ng raksasa tribe ang matitinding panganib na kanilang sasagupain sa Chaotic Mountain Range. Nitong nakaraang 10 taon lang nagawang lumakas at tumawid ng kanilang tribo. Pero ilang libong taon na rin silang nahiwalay sa sibilisasyon ng 9 na mga kontinente, kaya hindi basta-bastang magagawa ng kanilang hari na tumawid ng basta-basta. Kaya sa halip na gawin ito, nagpadala na lang ang hari ng isang tao na patagong mag-iimbestiga sa kasalukuyang sitwasyon sa kabilang banda ng Chaotic Mountain Range. "Aking kamahalan, nag-iisa lang po ang templo sa kabilang dako ng Chaotic Mountain Range. Wala rin pong kahit na sino roon. Kaya hindi po natin kailangan mag-alala sa kahit na sino." Buong galang na isinagot ng lalaki. Nang marinig niya ang bagay na ito, agad na napangiti ang hari ng raksasa bago tumingin sa napakalaki niyang hukbo at malakas na sumigaw sa sobrang pagkasabik, "Aking mga katribo,
ilang libong taon na rin tayong nakulong sa well-deserted secret region na ito. Matindi rin ang hirap na ating dinanas para lang magawang mamuhay dito. At sa araw na ito, magagawa na rin nating bumalik sa ating pinanggalingan. Bumalik na tayo sa siyam na mga kontinente, sa maganda at mayamang lupain ng Nin Mainlands para kunin ang mga nawala sa atin. Sumugod tayo para bawiin ang mga nawala sa atin. Dito na biglang sumigaw ng iisa ang nasa 1,000,000 sundalo ng hukbo na nakapagpayanig sa kalangitan. Kasalukuyan namang ikinakaway ng raksasa ang kanyang kamay para patahimikin ang mga ito bago magutos ng, "Sige, magpatuloy lang kayo sa pagtulong sa ating mga halimaw na umabsorb ng mas maraming enerhiya para gumawa ng 100 papunta sa Chaotic Mountain Range sa lalong madaling panahon." Tumingin ang hari ng raksasa sa 1-0 naglalakuhang mga ligaw na halimaw habang kumikinang ang mga mata nito sa sobrang pagkasabi. Ang mga halimaw na itong may 100 talampakang taas ay isa lang sa mga uri ng ligaw na halimaw sa well-deserted secret region, nakilala ang mga ito sa pangalang gigantic monster. Nakatira ang mga gigantic monster sa iba't ibang sulok ng well-deserted region. At noong paalisin ang tribo ng raksasa sa Nin Mainlands, para papuntahin sa lugar na ito ilang daang taon na ang nakalilipas, nagawa ng mga itong paamuhin ang ilan sa mga gigantic monster na kanilang natitiyempuhan. Sa bagay, sinasabi nga sa secret scripture ng raksasa tribe na ang mga batang gigantic monster ay mayroong taas na nasa 1-0 talampakan lamang hanggang sa lumaki ang mga ito at magkaroon ng nasa higit 100 talampakang taas. Nagplano ang hari ng raksasa na gamitin ang mga gigantic monster para gumawa ng 100 sa gitna ng nagngangalit na kalapigiran sa paligid ng Chaotic Mountain Range. At pagkatapos nito ay magagawa na niyang papasukin ang kanyang hukbo sa siyam na mga kontinente. Sa totoo lang ay marami talagang mga malalakas na mandirigma ang raksasa tribe noong mga panahong iyon, kaya may kakayahan na silang tumawid papunta sa Chaotic Mountain Range. Pero walang ganitong kakayahan ang karamihan sa 1,000,000 mga sundalo na bumubuo sa kanilang hukbo, kaya kinakailangan pa rin nilang magingat ng husto. "Opo, aking kamahalan." Isang sagot ng nasa 1,000,000 mga sundalo bago magsimulang gumalaw papunta sa bago nilang mga formation sa paligid ng 1-0 dambuhalang mga gigantic monsters. At pagkatapos ay agad nilang ginamit ang kani-kanilang mga internal energy para kunin ang enerhiya ng parehong langit at lupa. Roar! 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 Bumuhos sa mga sandaling ito ang napakalakas na enerhiya sa gitna ng langit at lupa. Dito na itinaas ng mga umaangil na gigantic monster ang kani-kanilang ulo para i-absorb ang naiipong enerhiya sa gitna ng ere. Naglabas ang dambuhalang katawan ng mga gigantic monster ng isang malademonyong aura sa ere habang hinihigop ang enerhiyang nagmumula sa langit at lupa. Ang malademonyong aura na naramdaman ng mga monghe sa Temple of Enchanted Retreat sa kabilang dako ng Chaotic Mountain Range ay nagmula sa katawan ng mga gigantic monster na ito. Natigilan ng husto ang nanginginig na sina Debra at Shentel nang makita nila ang mga nangyayari sa kanilang paligid. Hindi na sila makapagsalita ng kahit na ano sa mga sandaling ito. Na nagagawa ng halimaw na itong higupin ang enerhiya na nagmula sa langit at lupa. Isip ng dalawa. Kasabay nito ang pagtama kina Debra at Shentel ng tingin na nagmumula sa hari ng raksasa, bago nito nanlalamig na sabihing, "Hindi na natin kailangan pang itago ang dalawang babae na ito. Patayin niyo na sila ngayon din." Mas tumindi ang panlalamig at kawalan ng awa sa mukha ng tumatayong hari ng raksasa noong sabihin niya iyon. Walang awa at mahilig pumatay ang kahit na sinong nagmula sa tribo ng raksasa. Ilang libong taon na ang nakalilipas mula noong biglang mawala ang Yellow Emperor matapos mangapi ng mga tribo at gumawa ng gulo sa paligid. Hindi pa rin nagbabago ang kawalan nila ng awa pagkalipas ng ilang libong taon na nakahiwalay ang mga ito sa sibilisasyon. At higit sa lahat, pagkatapos silang itakwil ng lahat, kalaban na ang naging turing ng raksasa sa kahit na sinong tao na nagmula sa siyam na mga kontinente. Kaya nagawa pa ring mamuhi ng hari kina Debra at Shentel, kahit na magagandang babae ang mga ito. Whoosh! Pagkatapos magsalita ng hari, dalawang mga sundalo ng raksasa ang naglakad palapit habang hawak-hawak ang kani-kanilang mga sibat. Kasalukuyan na ring magkahawak ng mahigpit ang mga kamay ni Debra at Shentel sa tindi ng takot na kanilang nararamdaman. Mamamatay na lang ba ako ng ganito? Ayoko pang mamatay. Isip ng mga ito habang ipinipikit ang kanilang mga mata at tuluyan ng nawawalan ng pag-asa. Sandali lang.
Isang boses ang bilang narinig sa gitna ng maraming tao. Dito na naglakad ng mabilis ang isang malaki at matalinong imahe. Kahit nakatulad din ito ng karamihan sa mga miyembro ng raksasa, nagkaroon naman ito ng isang namumutla sa berdeng mukha at katawang naglalabas ng malademonyong aura. Naglabas din ang malinaw nitong itsura ng isang attractive ng enerhiya sa kahit na sino. Nasa kanyang 20s naman ang lalaking nakasuot ng isang high-quality armor na gawa sa soft leather. Ito ay walang iba kundi ang kagalang-galang na anak ng tumatayong hari ng raksasa tribe na si Alaric Celtic. Ang pagiging kagalang-galang na anak ay nangangahulugan ng pagiging tunay na anak at kadugo ng tumatayong hari ng raksasa. Hindi mapapantayan ng kahit na sino maliban sa hari ang kanyang posisyon sa kanilang tribo dahil sa isang tao lang ito sumusunod. Isang talentado at matalinong tao si Alaric, naiiba ito sa karamihan ng mga miyembro ng raksasa na wala ng ibang alam kundi mawalan ng awa at pumatay. Isa ito ng maingat, matalino at puno ng karunungang lalaki. Siya ang pinakapaboritong anak ng kasalukuyang hari ng raksasa. Nang makita ang pagpigil sa kanya ni Alaric, napakunot ang hari ng raksasa habang nagtatanong ng, bakit mo ito pinigilan? Ano ba ang gusto mo? Huminga ng malalim si Alaric at seryosong sinabi na, aking kamahalan. Ilang libong taon din pong nalayo sa kabihasnan ng ating tribo, at maliban sa templong nakatayo sa kabilang dako ng Chaotic Mountain Range, wala na tayong alam na kahit ano tungkol sa siyam na mga kontinente. Tumingin si Alaric kina Debra at Shentel bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Ngayong nahuli natin ang dalawang mga babaeng ito, nararamdaman ko na ibigay sila sa atin ng tadhana dahil pwede tayong mangalap ng impormasyon sa mga ito tungkol sa sitwasyon ng bawat kontinente. Hindi ba't itinuro mo sa akin na gamitin ng husto ang mga bagay na mayroon tayo? Hindi natin sila maaaring patayin. Maganda ang sinabi mo. Tahimik na napatango rito ang hari, isang ngiti ang nagpakita sa kanyang mukha habang pinupuri ang anak niyang si Alaric, hindi na masama, ikaw lang ang nakaisip nito sa buong tribo. Sige, ibibigay ko sa iyo ang dalawang ito. Tanungin mo sila ng maigi. Opo. Agad na isinagot ni Alaric. Hay! Lihim na napabuntong hininga sa kanilang mga sarili sina Debra at Shentel. Hindi naman napakali ang dibdib ng dalawa noong tingnan nila ang anak ng hari na si Alaric. Iniligtas tayo ng binatang ito dahil mayroon pa siyang masamang binabalak sa atin. Siguradong hindi na tayo makakaligtas sa kamatayan sa sandaling makuha nito ang kanyang gusto. Isip ng dalawa. Tumingin sina Debra at Shentel sa isa't isa habang nakakaramdam ng pait sa kanilang mga sarili. Samantala, sa kontinente ng World Universe, sa isang lugar na may ilang daang milya ang layo mula sa Donghai City, naging kalmado ang panahon at naging mapayapa ang karagatan. Ilang daang mga barko ang kumonekta sa isa't isa gamit ang dambuhalang mga kadena at dahan-dahang naglayag palayo sa Donghai City. Makikitang nakatayo na parabang isang matalino at matangkad na lalaki sa nangungunang barko ang isang batang monghe. Siya ay walang iba kundi si Donoghu. Makikita sa likuran ni Donoghu ang Elysium Gate at ang mga mandirigma ng iba't ibang mga kontinente. Isang araw na ang nakalilipas mula noong magpunta ang mga ito sa Chaotic Mountain Range para imbestigahan ang sitwasyon sa ilalim ng mga utos ni Daryl at ng mga Empress. Napilitan namang maglakbay ni Donoghu kasama ng mga ito matapos siyang pakisuyuan ng kanyang master na si Rama. Noong mga sandaling iyon, isang disipulo na nagmula sa Elysium Gate ang hindi na nakapagpigil sa kanyang sarili na magtanong kay Donoghu, Master Vikara, gaano katagal po ba tayong maglalakbay para makarating sa Chaotic Mountain Range? Agad na tiningnan ng lahat si Donoghu matapos magtanong ng disipulo, malinaw na nakita ng lahat ang nag-aalinlangan nitong mga mata. Disipulo ni Master Rama ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan, kaya natural lang na irespeto nila ito. Nagbago na ng husto ang enerhiya ni Donoghu pagkatapos nitong maging isang monghe. Kaya hindi siya nakilalang lahat hanggang sa mga sandaling ito. Ngumiti si Donoghu at tumingin sa kanyang paligid bago dahan-dahang magsabi ng, makinig kayong lahat, kung walang magiging delay sa ating schedule, isang araw ang ating kakailanganin para makarating sa ating destinasyon. Kaya mas maigi kung bumalik na muna kayo sa inyong mga cabin para magpahinga bago tayo dumating doon. Napuno ng kabutihan ang mukha ni Donoghu habang nagpapakita ng kademonyohan ang kanyang mga mata. Tumango ang lahat ng marinig nila yon bago bumalik sa kanilang mga cabin para magpahinga.
Malademonyong ngumiti si Donoghu nang makita niyang bumalik ang lahat sa kanilang mga cabin. Agad na sumabog ang kanyang internal energy habang itinututok ang kanyang paa sa deck at tumalon sa taas na ilang daang talampakan sa kalangitan. Agad itong sinundan ng isang malakas na pagsabog kung saan nagpakita ang hawak niya ng mahigpit na Skewa breaking axe. Mula noong tanggapin siya ni Rama bilang isang disipulo, hindi na nagawang magpadalos-dalos ni Donoghu dahil sa takot nito sa matinding lakas ni Rama. Kaya agad siyang nag-aalala na baka makilala siya ni Daryl at ng mga kasama nito noong dumating sila sa Mid-City, kaya mas lalo pa siyang nagingat sa kanyang mga ikinikilos. Pero ngayong wala na rito sina Daryl at Rama, wala nang nakapigil pa kay Donoghu. Kasalukuyan na itong lumulutang sa gitna ng era habang hawak-hawak ang higanteng axe sa kanyang kamay. Kuminang naman ang axe sa lahat ng direksyon matapos itong tamaan ng liwanag mula sa araw. Ano? Nagulat at namangharito ang mga taong nakasakay sa barko. Ito ang Skewa breaking axe. Hindi ba't sandata ito ni Donoghu? Bakit ito mapapasakamay ng isang monghe? At ano rin ba ang ginagawa niya ngayon? Habang nagugulat ang lahat, nalamig na ngumiti si Donoghu, habang hawak-hawak ang kanyang Skewa breaking axe na kanyang ikinaway sa gitna ng ere. Mga mangmang! Mamatay na kayong lahat! Roar! Isang malakas na sigaw ng dragon ang nagmula sa hawak na axe ni Donoghu. At pagkatapos nito ay agad na humiwa sa langit at lupa ang isang gintong beam ng liwanag bago mabilis na lumipad papunta sa ilang daang barko na dumurog sa mga ito. Mamatay na kayo! Mamatay na kayong lahat! Sumigaw si Donoghu na parang isang taong wala sa sarili. Sa totoo lang, hindi na nila kailangan pang tumawid sa dagat para makarating sa Chaotic Mountain Range mula sa World Universe. Maaari silang maglakad papunta sa Westrington at dumaan as Yellow Sea Continent bago tuluyang makarating sa Chaotic Mountain Range. Pero nang dahil sa pagiging masama ni Donoghu na naging natural sa kanyang sarili, hindi nito sinunod ang mga instructions ni Rama na dalhin ang mga sundalong ito sa Chaotic Mountain Range ng matagumpay. Napagdesisyonan na ni Donoghu na patayin ang lahat ng ito sa sandaling makalayo sila sa Donghai City. Sinadyang pangunahan ni Donoghu ang mga taong ito na maglayag sa dagat. Dahil magiging madali para kay Donoghu na magtago ng ebidensya sa sandaling patayin niya ang nasa 1,000 taong ito sa gitna ng karagatan. Naramdaman niyang hindi na siya tunay na lalaki mula noong kapunin siya ni Rama. Kaya ang tanging rason na lang ni Donoghu sa kanyang buhay ay maghiganti. Kaya wala na siyang pakialam pa sa kaligtasan ng 9 na mga kontinente. Wala na siyang iba pang naisip noong mga sandaling iyon, kundi patayin ang lahat para ilabas ang kanyang galit sa mundo. Mayroong kaunting alam ang iba tungkol sa lokasyon ng Chaotic Mountain Range, kaya agad na nagtaka ang ilan sa mga ito noong maglayag sila papunta roon, pero hindi pa rin sila nag-isip ng husyo dahil disipulo ni Rama ang mongheng ito. Sigaw ng mga taong nakasakay sa ilang daang mga barko sa ilalim ni Donoghu. Hindi binigyan ni Donoghu ang mga ito ng tsansang makapag-react. Kaya pagkatapos ng isang malakas na pagsabog, agad na nawasak at lumubog ang kalahati sa mga barko ng kanyang kasama. Walang tigil na sumigaw ang napakaraming tao habang lumulubog ang mga ito sa malalim na karagatan. Hindi maiwasan ng ibang mapapigil hininga sa kanilang nakita. Kasabay nito ang pagtitig nila kay Donoghu na kasalukuyang lumulutang sa gitna ng ere, nagalit at nagulat ang mga ito. Master Vekara. Ikaw. Buwisit. Nagtiwala kami sa iyo ng husto, paano mo nagawa ang kasamaang ito? Sinasabi ko na nga bang mayroong mali sa kanyang master, at sa isang ito. Ang lahat ng tungkol sa Wild Deserted Secret Region, Raksasa Tribe at iba pa. Kasinungalingan lang ang lahat ng ito. Isa lang itong patibong. Manahimik ka na. Atakihin na lang natin ang isang ito. Bang! 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 Agad na tumalon ang lahat sa gitna ng ere para sugurin si Donoghu. Binuo ang mga taong ito ng mga disipulo mula sa Elysium Gate, Elixir Sect, Famed Sword Manor, at mga sundalong nagmula sa South Cloud World at Westrington. Sila ang mga elite na napiling pumunta sa Chaotic Mountain Range. Dito na biglang sumabog ang aura mula sa higit 1,000,000 tao na nagpaikot sa imahe ng kalangitan, isa itong nakakatakot na tanawin. Pero hinawakan lang ng mahigpit ni Donoghu ang kanyang Skewa breaking axe, at hindi nagalala sa ginagawang pag-atake ng mga ito.
Nagpakita ng matinding pagkaarogante ang kanyang mukha habang tahimik na muling iwinawagayway ang hawak niyang axe. Roar! At pagkatapos ng isang malakas na sigaw ng dragon, muling nagliwanag ang kalangitan nang dahil sa hawak nitong Skywall-breaking axe na bumalot sa lahat. Mamatay na kayong lahat! Malakas na sigaw ni Donoghu. Sa loob ng isang iglap, nasa 1-0, 0-0-0 mga mandirigma ang walang tigil na sumigaw habang bumabagsak sa gitna ng ere matapos masugatan o mamatay sa pag-atake ni Donoghu. Parang tubig ding tumalsik ang dugo na nakapagpakulay pula sa dagat. Umabot ang ilang libong milya ang naging layo ng pagpula nito sa dami ng dugong tumalsik mula sa kalangitan. Hindi itinuturing na mahina ang mga mandirigmang ito. Kaya kung nakapaghanda lang ang mga ito sa pagkikipaglaban, magagawa pa ng mga itong magbigay ng pinsala kay Donoghu. Pero masyadong mabilis ang mga pangyayari kaya wala nang kahit na sino sa kanila ang nakapag-react sa biglang pagbabago ng ugali ni Donoghu. At higit sa lahat, nasa gitna sila ng dagat nang mangyari ang bagay na ito kaya magiging huli na ang lahat kung magsasama-sama ang mga taong ito para labanan ang nagwawalang si Donoghu. Walang tigil na lumubog at nagkawatak-watak ang mga barkong pinagkabit-kabi ng mga bakal na kadena sa gitna ng dagat habang umiiyak sa sakit ang lahat matapos saluhin ang pag-atake ng galit na si Donoghu, kasabay din nito ang halos sabay-sabay na pagkamatay ng karamihan sa kanila. Sa samantala, libo-libong mga barko na may ilang milya ang layo mula sa mga inatakeng tauhan ng Nain Mainlands ang dahan-dahang naglayag papunta sa direksyon nito. Malinis na naglayag ang mga barkong ito na pinangunahan ng isang dambuhalang barko na may itim at 1-0 talampakang taas na watawat. Makikita sa watawat na ito ang isang kulay puting logo na may mga salitang Blood Shark na nakaimprenta rito. Malaeng-granding hinangin ang watawat sa pamamagitan ng malakas na hangin sa karagatan. Ang grupong ito ay walang iba kundi ang Blood Shark Pirates. Isang maskuladong lalaki ang makikitang nakaupo sa deck ng pinakamalaking barko. Ito ang kanilang leader na si Hidden Dragon. Nakatayo naman sa kanyang likuran ang mga sexy na Blood Sherlock 4 Sisters. Nagsuot ang Blood Sherlock 4 Sisters ng isang nagliliwanag sa kulay na mahahabang dress na nagpakita sa perpektong hubog ng kanilang mga katawan. Ang katawan na siguro ng magkakapatid ang pinakaperpektong hubog ng katawan sa buong mundo. Walang sinumang lalaki ang makakatiis sa sandaling makita nila ito nang dahil sa pagiging wild ng kagandahang tinatanglay ng magkakapatid. Isang araw na ang nakalilipas mula noong nakawan ng Blood Shark Pirates ang Donghai City, kasalukuyan ng pabalik ang mga ito. Ang mga mahahabang dress na suot ng 4 na magkakapatid ay isa sa kanilang mga ninakaw sa Donghai City. Makikita naman sa kabilang banda ng deck ang 100 mga pirata na nagbabantay sa isang binata at dalaga. Ang mga ito ay walang iba kundi sina Ambrose Darby at Ira Hansen. Nagtangkang tumaas sina Ira at Ambrose habang ninanakawan ng Blood Shark Pirates ang Donghai City pero agad silang nahanap ni Hidden Dragon na pumigil sa binabalak ng dalawa. Kasalukuyang nagagalit si Hidden Dragon sa mga sandaling ito. Gusto na niyang patayin sa lalong madaling panahon ang magkapatid pero agad itong nanghinayang noong makita niya kung gaano katalentado at katalino si Ambrose. Kaya sa huli ay nagdesisyon ito na dalhin si Ambrose at ang kapatid nito sa deck para ipakita sa mga ito kung paano nakawan ng Blood Sharks ang Donghai City. Gusto niya itong gamitin para takutin ang magkapatid at pasukuin sa pinaplano ng mga itong pagtakas. Nagdala ang Blood Shark ng napakaraming mga kayamanan at naghanda ng bumalik sa kanilang pinagpapahingahang bahagi ng dagat pagkatapos nilang nakawan ang Donghai City nang bigla nilang makita ang ginagawang pag-ambush ni Donoghu sa mga tauhan ni Daryl. Agad na natigilan noong mga sandaling iyon sina Hidden Dragon, ang magkapatid na Ambrose at ang karamihan sa mga pirata na nasa lower deck nang dahil sa eksenang nasaksihan ng kanilang mga mata. Nakita nila ang paglutang ng napakaraming mga piraso ng barko sa karagatan. Kasama ng mga watak-watak na barko ang higit 1-0, 0-0-0 mga cultivator na sumigaw ng malakas, habang kinukulayan ng kanilang mga dugo ang karagatan. Nakita rin nila ang kalmadong paglutang ng isang kalbong monghe sa gitna ng ere, habang hawak-hawak ang isang axe na may 2 talampakang taas sa kalangitan. Ang mongheng ito ay walang iba kundi si Donoghu. Naging kasing liwanag ng araw sa gitna ng ere ang hawak na axe ni Donoghu. Nagliwanag ang hawak nitong axe sa lahat ng direksyon. Napuno ng init at liwanag ang mga mata ni Hidden Dragon nang makita ang eksenang iyon.
Namangha siya ng husto sa kanyang sarili. Napakatindi ng lakas na ito. Anong klase ng sandata ang hawak ng mongheng yan? Isa ba itong grand weapon? Isip ni Hidden Dragon. Kahit na si Hidden Dragon ang leader ng Blood Shark Pirates, at ang hari ng karagatan, bibihira pa rin siyang tumapak sa 9 mainlands nitong nakalipas na 10 taon. Kaya hindi niya alam hanggang ngayon kung ano nga ba ang itsura ng grand weapon na gumulat sa siyam na mga kontinente. Kaya natural lang din na hindi niya makilala ang Eskewa Breaking Axe. Hi! Hindi rin ito alam ng mga kasama niyang pirata, pero agad ding natigilan ang mga ito nang masaksihan nila ang lakas ng Eskewa Breaking Axe. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Tinitigan naman ng husto ng nakakulong na si Ambrose sa deck si Donoghu, habang nanginginig ang buo nitong katawan. Nagulat at nagtaka siya ng husto sa kanyang mga nakita. Ang Eskewa Breaking Axe. Sino ba ang mongheng ito? Hindi ba't nasa mga kamay ni Donoghu ang Eskewa Breaking Axe? Bakit hawak ito ngayon ng isang monghe? Isip ni Donoghu. Hindi pa rin nare-realize ni Ambrose sa mga sandaling ito na si Donoghu nga ang monghe na kanyang tinititigan. Nagulat din ng husto ang katabi nitong si Era habang nanginginig ang buo nitong katawan. Wow! At sa wakas, nagising na rin sa realidad si Hidden Dragon matapos nitong magulat ng husto. Dito na siya nagtanong sa kanyang paligid ng, sino sa inyo ang nakakaalam kung anong klase ng sandata ang hawak ng lalaking iyon? Tumingin sa isa't isa ang mga pirata, pero walang sino man sa mga ito ang sumagot. Lighter. Dito na huminga ng malalim ang isang middle-aged na pirata, habang nakakaramdam ng matinding emosyon sa kanyang sarili. Hindi na nito napigilan ang kanyang sarili na magsabi ng, Leader, masyado pong walang katulad ang napakatinding lakas na nilabas ng sandatang iyan, maaari kayang ito na ang makasaysayang Eskewa Breaking Axe. Tumitig ang middle-aged na pirata kay Donoghu na kasalukuyang lumulutang sa gitna ng ere. Hindi na niya maitago pa ang pagkagulat sa kanyang puso. Nagmula ang middle-aged na lalaking ito sa isang malaking pamilya bago itakwil ng mga ito matapos ng krimen na kanyang ginawa, kaya wala na itong naging choice kundi maging isang pirata. At dahil nagmula ito sa isang malaking pamilya, natural lang na magkaroon ito ng maraming karanasan, kaya mabilis nitong nahulaan ang sandatang hawak ni Donoghu. Eskewa Breaking Axe. Agad na napaisip ang mga pirata habang tinitingnan nila ang hawak na Eskewa Breaking Axe ni Donoghu. Dito na sila biglang na-curious. Huminga naman ng malalim si Hidden Dragon matapos makaramdam ng matinding pagkasurpresa at pagkasabik. Bilang leader ng Blood Shark Pirates, narinig na niya ang alamat tungkol sa Eskewa Breaking Axe. Noong unang panahon, bago pa maghiwalay ang langit at lupa, naging magulo ang lahat sa paligid. Isang sinaunang Diyos na nagngangalang Pangu ang naghiwalay sa langit at lupa gamit ang isang dambuhalang palakol na kanyang hawak. At pagkatapos ay agad na lumapag ang Eskewa Breaking Axe ni Pangu sa daigdig pagkatapos nitong ihiwalay ang kalangitan sa lupa, pero walang sinuman ang nakaalam sa tunay nitong lokasyon. Inakala noon ni Hidden Dragon na isa lang itong alamat pero hindi niya inasahan na makikita niya ng personal ang grand weapon na ito noong araw na yon. Huminga ng malalim si Hidden Dragon bago tingnan ng maigi si Donoghu at itaas ang kanyang kamay habang malakas na sinasabing, dalian ninyo, hulihin niyo ang isang iyan at kunin ang hawak nitong Eskewa Breaking Axe. Hindi mapapantayan ang pagiging agresibo ni Hidden Dragon. Nagawa na nitong masakop ang maraming grupo ng mga pirata at palakihin ang kanyang Blood Shark hanggang sa makilala ito bilang pinakamalakas na samahan ng mga pirata sa buong mundo. Masyadong naging mataas ang kanyang ambisyon noong mga sandaling yon, kaya gusto pa niyang palakihin ang kanyang grupo. Kaya hindi na ito nagdalawang isip pang kunin ang pagkakataong makuha ang Eskewa Breaking Axe nang makita niya ito sa mga kamay ni Donoghu. Habang nagsasalita, nasa ilang libong mga pirata ang agad na lumundag sa kalangitan para sugurin si Donoghu. Maituturing na elite at malalakas na mandirigma ang sinumang pirata na sumasali sa Blood Shark. Kaya hindi bababa sa Martial Marquis ang level ng mga lakas nito. Sa bagay, ang karamihan sa mga piratang ito ay mayroong lakas na nasa level 1 ng Martial Saint Domain. Agad na bumalot sa kalangitan ang aurang sumasabog mula sa katawan ng mga sumusugod na pirata sa gitna ng ere. Masyadong naging nakakatakot ang eksenang ito para sa karamihan ng mga pirata. Agad na nagmukhang wala sa sarili si Donoghu noong makita niya ang pagsugod ng mga pirata.
Hindi ito nagalala dahil tuluyan nang sumabog ang momentum ng kanyang isipan sa pakikipaglaban. Mga pirata. Mga mangmang. Mamatay na kayong lahat. Nanalamig na sinabi ni Donoghu, habang muling ikinakaway ang hawak nitong axe. Sanay nang pumatay si Donoghu kaya wala na siyang pakialam kung saan nagmula ang mga piratang ito o kung gaano ba ito kalakas. Pagpatay lang ang nag-iisang bagay na nasa loob ng isipan ni Donoghu sa mga sandaling ito. Roar! Isang malakas na sigaw ng dragon ang narinig mula sa higanteng axe bago lumabas at lumipad papunta sa mga pirata ang isang gintong beam ng ilaw na humahati sa langit at karagatan. Parang naging kasing bilis ng kidlat ang gintong beam ng ilaw na parabang bumabalot sa napakalawak na karagatan. Wala nang naging pagkakataon ang mga piratang sumugod para makapag-react dito. Agad na nagsisigaw ang mga ito habang bumabagsak sa kalangitan. Napahinga na lang ng malalim sina Hidden Dragon, ang Blood Sherlock Four Sisters, at ang ibang mga pirata nang makita nila ang pagkasawi ng kanilang mga kasama nang dahil sa Skyway-breaking axe ni Donoghu. Kaya pala tinatawag ito na isang grand weapon, masyadong nakakatakot ang lakas na nilalabas nito. Dito na nagsimulang kumulo ang dugo ng natitigilang paningin ni Hidden Dragon, ako ang hari ng karagatan kaya ako lang ang dapat na magkaroon ng ganito kalakas na grand weapon. Nagawang patayin ng walang awang monghe na ito ang aking mga kasama. Kaya sisiguruhin kong mamamatay ka sa ilalim ng dagat ngayong araw. Isang nagdidilim at nanalamig na boses ang lumabas mula sa bibig ni Hidden Dragon. Kasabay nito ang paglundag ni Hidden Dragon sa ere para sugurin ang nagwawalang si Donoghu. Nilabas ni Hidden Dragon sa mga sandaling ito ang kanyang internal energy na gumawa ng isang nakakatakot na aurang sumabog mula sa kanyang katawan. Para bang mababasag na ang parehong langit at lupa nang kumalat dito ang aura ni Hidden Dragon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.